Sa mundo ng mga engkanto, may isang prinsipe na nagngangalang Lucas. Siya ang pinakamatikas, pinakamagandang lalaki at may kaloobang pinakamatikas. Para sa kanya, siya lang ang dapat sambahin, siya lang ang dapat paniwalaan at paghandugan ng anumang naisin niya. Sa kabila ng kagaspangan ng ugali ng prinsipe, ay marami pa rin ang nagkakandara pa sa kanyang mga babaeng engkanto. Siya lang ang itinuturing nilang Adonis sa daigdig ng mga engkanto. Wala nang iba. Kaya naman, napakaraming babaeng engkanto ang nabiko at lumuha. Marami rin siyang pinaasa. May mga engkanto na nagtangkang paslangin siya upang matigil ang kanyang kahibangan, pero hindi sila nagtagumpay. Kaya naman, yabang na yabang ang prinsipe sa trono niya. Maging ang hari at reyna ng mga engkanto ay walang nagawa sa ugali ni Prinsipe Lucas na daig pa ang pinakamabangis na halimaw. Isang araw ay naboard na ang prinsipe. Naisipan niyang lumabas ng lungga para makapaghanap ng bagong mabibiktima. Hindi para gawing pagkain, kundi para paglaruan tulad ng mga ginawa niya sa mga babaeng engkanto. Isang magandang dalaga ang naabutan niyang naglalabas sa sapa. Natipuhan agad niya ito. Napakaamo at napakaganda ng mukha ng babae sa kanyang paningin. Ni ayaw niyang kumurap dahil baka bigla itong mawala. Lalapitan na sana niya, pero naalala niya, iba nga pala ang anyo niya sa kanila. Kailangan niya muna magpalit ng anyo, maging isang gwapong binata tulad ng mga kalalakihan sa mundong iyon. Saglit siyang nagkubli sa likod ng malaking puno. Paglabas niya mula roon, ay isa na siyang gwapo at makisig na binatang tao. Hindi na nga niya napigilan ang sarili. Lumapit na siya rito at nagpakilala sa pangalang Lucas. Magiliw naman siyang hinarap ng dalaga, ngunit nang sabihin niya agad na ito ay gusto niya, napayuko ang dalagang nagpakilalang si Mayumi. Salamat daw sa mapangahas na pagtatapat ng lalaking ngayon lamang niya nakita at nakilala, pero ipagpaumanhin daw nito dahil ang puso niya ay nakalaan na sa iba. Meron na siyang nobyo. Matapos sabihin niyon ay umalis na ang dalaga at hindi na nilingon ang binatang engkanto. Hindi maintindihan ni Prinsipe Lucas kung anong klaseng pakiramdam yon na parang pinisil ang puso niya. Kakaibang pakiramdam, hindi niya gusto. Kahit may nobyo na ang dalaga, ay palihim pa rin itong sinundan ni Prinsipe Lucas at minanmanan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Prinsipe Lucas ang sinasabi ni Mayumi na nobyo nito. Hindi alam ng prinsipe kung matutuwa siya o masusuka. Paano'y hindi nalalayo ang mukha ng binata sa mga binatang engkanto. Napakapangit nito sa paningin ni Prinsipe Lucas. Ito raw ba ang gusto ni Mayumi? Isang pangit na lalaki? Paano raw inibig ng dalaga ang ganoong itsura? Kaya naman, agad may nabuong plano ang prinsipe. Ipapakita niya ang tunay niyang anyo kay Mayumi. Tsak na mas pipiliin siya nito kaysa sa pangit na lalaking iyon. Ganoon nga ang ginawa ni Prinsipe Lucas. Inabangan niya si Mayumi sa muli nitong pagbabalik sa sapa. Bitbit ang batya ay natigilan ang dalaga nang makita ang nakakatakot na itsura ng lalaki na nakaupo sa batuhan sa sapa. Tumingin ito sa kanya at itinaas ng kamay ang hawak ng bulaklak. Ani Prinsipe Lucas, nais niyang mahalin din siya ng dalaga sa paraang gusto niya. Tila hindi naman naintindihan ni Mayumi ang nais mangyari ng lalaking halimaw sa kanyang paningin dahil nangingibabaw sa kanya ang takot dito. Inulit ni Prinsipe Lucas ang sinabi. Napalunok si Mayumi at napaatras. Gayunpaman, pinairal pa rin ni Mayumi ang pagiging mabuti niyang tao. Sinabi niya sa nakakatakot na engkanto na siya ay maiba ng iniibig, na hindi niya ito gustong saktan, subalit hindi rin niya matatanggap ang pag-ibig nito. Pagkasabi niyon ay nagmamadaling tumalikod at tumakbo ang dalaga palayo. Naiwang naguguluhan si Prinsipe Lucas. Hindi gusto ni Mayumi ang gwapong lalaki at hindi rin ito nagustuhan ang tunay niyang anyo bilang isang engkanto. Napatanong siya sa sarili kung ano ang meron sa taong binata na wala sa kanya para hindi siya magustuhan ng dalaga. Ngunit wala siyang balak sumuko. Wala pang babae ang bumibigo sa kanya.
Lahat ng matipuhan niya ay napapasa kanya at lahat ay kanyang pinagsasawaan bago iwanan sa lusak ng dusa. Kahit pa ang mga prinsesang nabibilang sa iba't ibang kaharian ng engkanto ay nahumaling sa kanya at wala siyang sineryoso isa man sa kanila. Para sa kanya, ang mga tao ay mababang uri ng nilalang kaya hindi katanggap-tanggap para sa kanya ang ginawang pagtanggi ni Mayumi. Hindi siya makakapayag. Gagawa siya ng paraan para makuha ang mailap na dalaga. Nagsama si Prinsipe Lucas ng pinagkakatiwalaan niyang mga kawal patungo sa mundo ng mga tao. Balak niyang kuhanin ang nagustuhang dalaga kahit sa anong paraan. Naabutan nilang magkasamang naglalakad sa kakahuyan sina Mayumi at ang nobyo nito. Hinarang ito ng mga engkantong kawal at agad hinawakan ni Prinsipe Lucas ang kamay ng dalaga para isama na ito. Ngunit mabilis ding inagaw si Mayumi ng nobyo niya na nagngangalang Miko. Sobra ang pagkabiglaan nila sa ginawa ng prinsipe. Ani Miko, wala silang kasalanan sa kanya kaya hayaan na lamang silang makaraan sa kakahuyan. Nilapitan ni Prinsipe Lucas ang binata at itinulak ito, sabay sabing wag na itong humadlang pa dahil si Mayumi ay para sa kanya at kanya na itong isasama sa mundo ng mga engkanto. Hindi makapaniwala ang magnobyo sa kapanghasan ng engkanto. Sinabi ni Miko na dadaan muna ito sa ibabaw ng kanyang bangkay bago nila makuha si Mayumi sa kanya. Si Mayumi naman ay nagkubli sa likuran ng nobyo at sinabing mas nanaisin na rin niya ang mawala ng buhay kaysa sumama sa ibang lalaki na hindi niya iniibig. Hindi raw niya gustong alipustahin ang itsura ng engkanto, ngunit hindi rin niya mapipilit ang puso na umibig dito. Mamamatay lamang siya sa kalungkutan kung ito ay ipipilit niya sa kanyang sarili. Nanlalaki ang mga matang hindi makapaniwala si Prinsipe Lucas sa tinura ng dalawa, kaya sa galit ay inutusan niya ang mga kawal na paslangin na lamang ang mga ito. Ngunit nanlaban si Miko. Lingid kay Prinsipe Lucas, siya ay apo ng isang albularyo at batid niya ang paraan kung papaano lalabanan ang mga engkanto. Dinukot niya mula sa bulsa ang isang kapirasong papel na naglalaman ng pinulbos ng mga sangkap at sa kanya binigkas ang orasyong natutuhan niya sa kanyang lolo. Dinala niya ito dahil sinabi sa kanya ni Mayumi ang tungkol sa engkantong may gusto rito. Kaya lagi na rin niyang sinasamahan ang dalaga sa paglalabas sa sapa upang hindi na ito magambalan ng engkanto. Meron din si Mayumi ng panlaban, ngunit gusto lamang makasiguro na Miko kaya sinasamahan pa rin niya ito. Hindi na paghandaan ni Prinsipe Lucas ang labang iyon, kaya't siya at ang mga kawal niya ay nagapi ng apo ng albularyo. Inihagi sila ng mahiwagang usok mula sa kapirasong papel nito pabalik sa mundong kinabibilangan nila. At saka muling bumigkas ng orasyon si Miko para isarado iyon. Matapos iyon ay nagyakap silang magnobyo. Hindi makapaniwala si Prinsipe Lucas sa nangyari na ang gaya niyang makapangyarihang engkanto ay basta-basta na lamang matatalo ng ganun-ganun na lang ng isang mahinang nilalang. Ilang araw at gabi rin siyang nakatulala, dinadama ang sakit ng pagkabigo sa kauna-unahang babae na inibig niya. Ganun pala ang pakiramdam ng mabigo, ng mabaliwala, ng maging isang talunan. Noon lamang niya naranasan ang ipinaranas niya sa maraming kababaihang engkanto na nagmahal sa kanya. Gusto rin niyang magkaroon ng isang tulad ni Mayumi na tunay na umiibig, na hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Nagustuhan niya ang ganoong pakiramdam nang makita niya ito. Ngunit batid niya na hindi na siya makakatawid pa sa mundo ng mga tao dahil isinara na ng nobyo ng dalaga ang lagusan. Maghihintay na lamang siya na maramdaman ulit ang ganoon sa sinumang babaeng engkanto na makapagpapaibig sa kanya. Dahil sa damdaming iyon, pinagsisihan na niya ang mga nagawa. Magbabago na siya dahil gusto rin niya ng wagas na pag-ibig. Napakasarap sa pakiramdam. Tsaka sa glory.